Hello mga kasari, it's me Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video ibabahagi ko po sa inyo yung mga senyales kung nalulugi na ba ang ating sari-sari store, okay? Senyales po na nalulugi na or malapit ng malugi. Ibabahagi ko po ito sa inyo mga kasari para naman maisalba pa natin yung ating sari-sari store mula sa pagkalugi, okay? May salba pa or maagapan. Diba? So, ayan. Kaya, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo para malaman natin kung ano ba yung mga senyales na pagkalugi or malulugi na or malapit ng malugi ang ating sari-sari store. Okay? So, yan. Umpisahan ko na po. Unang-una po na senyales na malapit ng malugi or palugi na po ang ating sari-sari store is wala na po tayong pambili ng mga paninda. Okay? Wala na pambili ng mga paninda, may mga darating na ahente, wala tayong pambayad. 'Di ba? Walang pambayad ng alak, walang pambayad ng sigarilyo. May mga nauubos na sa ating mga paninda, hindi pa natin maibili kasi wala na tayong pambili. Okay? Naubos na yung pondo. Yan ang kauna-unahang senyales na nalulugi na ang ating sari-sari store. Kaya kabahan na po tayo, agapan na po natin agad yan, solusyonan na po natin agad yan para maisalba pa po natin yung ating sari-sari store. Yan. Yung pangalawa po, pakunti na ng pakunti yung ating mga stocks, diba? Pakunti na ng pakunti, paubos na ng paubos. Yung dating corned beef natin na 10 klase, ngayon 5 na lang, tapos pagka susunod na araw 4 na lang, tapos sa susunod na araw dalawang klase na lang, yan, no? So, alam niyo yun, pakunti na ng pakunti, unti-unti na pong nauubos yung laman ng ating sari-sari store. So, senyales na po yan na malapit na malugi ang ating sari-sari store or papunta na po talaga sa palugi. Okay? Agapan na natin yan. Solusyonan na natin yan. Okay? Yung pangatlo po na senyales na nalulugi na yung ating sari-sari store is marami pong mga nakalista. Okay? Marami pong utang na nakalista, maraming mga hindi nagbayad. Lahat na lang nakalista. Lahat na lang nasa utang. Let's say, isang taon, saka lang tayo nag-inventory, chinek natin yung listahan natin ng mga may utang. Diba? Umabot na ng 10,000, umabot na ng 20,000, yung mga nakalista. At, alam niyo, matagal na panahon na hindi pa nagbabayad. Okay, isang taon na, 2 taon na, hindi pa rin nagbabayad. No? Nasaan na yun? Diba? Senyalis po yun na palugi yung ating sari-sari store kasi pambilisan na natin ng paninda na-stock doon sa mga nakalista, nandoon sa mga may utang, no, mga hindi pa nakakabayad or matagal talaga or minsan talagang kinalimutan na ng mga customer natin, yung mga nakalista doon, kinalimutan na nila yung kanilang utang, hindi na tayo nabayaran, di ba? So, yan po yan, senyales po yan na palugi yung ating sari-sari store kapag yung mga nakalista is hindi po nakakabayad or hindi nakabayad, pinagsawalang bahala na natin, hindi na natin siningil. Hindi po yun tama. Diba? Sa sari-sari store, kailangan lahat po na nakalista kailangan nagbabayad po. At saka within 1 month lang po ang pagitan dapat na kailangan mabayaran na po nila yung kanilang inutang. No? So kasi, may stop yung natin doon yung puhunan natin. Alam niyo yung imbis na yung napagbentahan, maibili pa ulit natin ng mga naubos na stock, hindi natin mabibili. Kasi, nakalista, nakautang, hindi pa nababayaran. Okay? Yung pang-apat na senyales na nalulugi na or palugi na po ang ating sari-sari store is mas marami na po ang lumalabas na pera kaysa sa pumapasok na pera. Kaya kailangan pa-monitor, no? Lahat ng binibili natin produkto, nakalista yan. Lahat ng napagbentahan sa araw-araw, nakalista po. Lahat ng kita, nakalista. Okay? Lahat po, bawat detalye sa sari-sari store natin, dapat po nakalista para alam natin yung magiging takbo ng ating sari-sari store, okay? Para malalaman natin kung magkano ba yung kinita natin sa araw na to or sa buwan na to, magkano ba? At magkano rin ba yung bills natin na para babayaran natin, 'di ba? Yung lalabas na pera. So, dapat po sa isang negosyo, balanse po. No, balanse. Balanse yung paglabas, balanse rin po yung pagpasok ng pera. Or, mas marami yung pumapasok kesa sa lumalabas. Yun. Pagka ganun po ang negosyo natin na mas maraming pumapasok na pera kesa sa lumalabas na pera, talagang swerte na yan, yung negosyo na yan. Tumpak ka na sa negosyo na yan. Huwag mo nang bitawan yung negosyo na yan. Kasi kita-kita na. Kitang-kita ka na doon, di ba? Kasi konti lang nilalabas mo tapos maraming pumapasok na pera. Di ba? Swerte mo na yan, di ba? So, kailangan pangalagaan na po natin
yung ganyang negosyo. Yung pang-5, wala na po tayong pambayad sa mga bills, sa mga yung kuryente na ginagamit ng sari-sari store natin, tsaka kung meron man tayong tauhan, yan, hindi na natin napapasahuran, no, hindi na natin kayang pasahuran kasi wala na po tayong pambayad ng bills, pambayad ng kuryente, wala na rin tayong pangpasahod. Yan, senyales na po yan na palugi na po yung ating sari-sari store, okay? Doon sa nabanggit kong 5 at naranasan na natin yung isa, doon sa 5 na yun, kailangan na po natin solusyonan yan agad. Agapan na po natin yan. Huwag na nating hintayin pa na maranasan pa natin yung pangalawa, maranasan pa natin yung pangatlo, hanggang sa lahat ay maranasan na natin. Naku po, masakit sa ulo. Kaya kailangan, una pa lang, kung na-experience na po natin yung isa man doon sa senyales na yun, kailangan solusyonan na po natin agad yan. Alamin natin kung ano yung problema at solusyonan po natin yung problema na yun. Okay? Para maagapan po yung sari-sari store natin, para maagapan yung ating negosyo at hindi po tuluyang malugi. Okay? So, ulitin ko po yung 5 senyales na palugi na po yung ating sari-sari store is, una, wala na pambili ng mga paninda. Pangalawa, pakunti na ng pakunti yung mga paninda. No, sa mga paninda pa lang, malalaman mo na nalulugi na or palugi na yung ating sari-sari store or sa mga negosyo. Okay? Yung pangatlo, mas marami na po yung nakalistang utang na hindi pa nagbabayad or hindi na nabayaran. Yung pang-4, mas marami po yung lumalabas na pera kaysa sa pumapasok na pera. So, dapat po dyan balance lang or mas marami yung pumapasok na. Yung pang-5 is wala na po tayong pambayad ng bills na yung kuryente na ginagamit po natin dito sa ating sari-sari store. Tsaka yung kung meron man tayong tauhan, wala na tayong pampasahod. So, yan. Yun po yung 5 senyales na malapit nang malugi yung ating sari-sari store. Kaya agapan po natin ito. Okay? So, yan. Hanggang dito na lamang po. Kung may natutunan po kayo sa aking video, please click nyo na subscribe and notification bell para sa iba ko pa pong video. Thank you for watching. Thank you for watching. Have a nice day. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.